The Pod Network Entertainment. Sa totoo lang, when you're in your 20s, exciting talaga magkaroon ng bagong trabaho ng January. Talaga? Oo, hindi talaga. Bakit specifically 20s? Dahil bata ka pa? That's the time na that's the time where you job hop pa eh. Titingnan pa kung ano yung gusto mong gawin. By the time that you're 30 or late 20s to 30 plus, yun yung kasagsagan ng karir mo. Dire-diretso yung mga trabaho na makukuha mo, yung mga malalaking kita, dun yun. When you're in your 40s, ganun pa rin. Depende sa, may pa ganun-ganun eh. Up, down, yung up, 20s, down yan. that's the best time to fail. Oo. To Up, try down, new up, things. down yan. Pero wala namang pinipiling edad dyan. Kahit naman siguro 30s ka, mag-fail, tapos makabalik ka ulit, okay lang yan. Importante, you always try at hindi ka sumusuko. Okay? Yeah. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast sa pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host sa Zar de los Reyes, CRSP, career coach and Upwork expert. And our topic for this episode, bakit the best magsimula ng panibagong trabaho ngayong January? Bakit nga ba, no? Well, bago natin pag-usapan yan, like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify. Kung gusto nyo naman sa YouTube manood, nasa YouTube channel kami ng The Pod Network Entertainment. Follow us in our socials. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Kompleto kami yan. Stanley Chi, Zar de los Reyes, Suplado Motors. And connect with us sa LinkedIn. Pati ikaw, no? Nakiki-LinkedIn ka na rin. Hindi ka naman nag-check masyado. Nag-check ako ron. Oh, sabi mo yan, ha? Oo, nag-check Pag ako nagtanong ron. sila sa LinkedIn, sasagot ka. Ay, syempre, depende kung sino nagtatanong. I choose kung kanino ako mai-connect. You choose talaga. Oo naman. Eh, hindi mo naman kilala yung mga tao, eh. Okay lang. Suplado ko eh. Okay, Mr. Suplado nga eh. Pero pag diba? pag nag-connect kayo or nag-follow kayo or nag-message sa akin sa LinkedIn, sasagutin ko kayong lahat. Yan. So, bakit nga ba? The best magsimula ng panibagong trabaho tuwing January. Ang main thing dito sa Pilipinas is kukunin muna nila yung 13th month pay nila. Yun ang main reason. Akala ko makikikain muna sa Christmas party. Ay, well, one of the things rin yun. Makikikain sa Christmas party. Ano pa ba? Kukunin muna yung mga gift bags. Tsaka so, yung mag-uwi ng mag-uwi ng mga gamit. Oo, yun ang main reason pag Pinoy. But there are a lot of things to look forward to pag January, pagdating sa trabaho. Hindi lang yung kailangan mo kunin yung 13th months mo, di ba? Minsan kasi, tuwing January, ginagawa yung Thanksgiving party. Walang Christmas party pag December, sa January ginagawa. Sa Upwork, meron kaming kick-off. Yearly kick-off. So parang that's the best time kasi makikita mo yung plans for the year. So that's one thing. A lot of employees or companies, they do those types of events para magstay ang empleyado eh. Tsaka para alam nila kung ano nangyayari. No, alam nila yung plan for the year. Kasi ang planning naman talaga is nagsisimula ng last quarter of the year. 'Di ba? And then, it's a plan for 2025 or the next year. So, if you're going to start in January, then everything would be fresh. Tsaka like yung mga initiatives, yung mga plans for the year, yung mga activities ng company. So, everything would be fresh come January. Tsaka kaya nga iba, new year, new job. Yeah. Hindi ko naman masisisi mga empleyado kasi nga new beginnings and lahat gusto nila bago. Bagong sapatos, bagong look, bagong salamin, bagong damit, di ba? Oh, and then also pag January, remember that for a lot of people, doon nag-uumpisa yung fiscal year. For a lot of companies, doon nag-uumpisa yung fiscal year. So it means there's fresh budget. There's a lot of budget, bagong-bago pa. Yan yung mga tumatanggap talaga sila ng bagong empleyado. Yung mga companies also know it eh. It's easier to negotiate. Kasi kung nakikipag-negotiate ka, may budget pa sila, so mas malaki yung chance mo na makukuha yung negotiated salary mo. Tsaka wala kang kalaban na fresh grad. Kasi yung fresh grad sa mga March, June pa yan mag-a-apply sa sa kumpanya or yung mga OJT ninyo, 'di ba? Minsan pagka-graduate, mag-a-apply ka agad sa inyo. Kukwentuhan ko kayo meron akong trabaho dati, December nag-resign ako.
Kasi January ang bala ko bago na yung kumpanyang papasukan ko. Lahat ng bad memories, lahat ng bad vibes dun sa kumpanyang yon, wala na. Panibagong simula, panibagong taon. May mga goals ako, meron akong gusto ma-achieve at may mga plano ako na sana matupad. Kaya nga parang kung ano yung gusto mong gawin sa karir mo, minsan career move, kahit ayaw mo umalis, gusto mo umangat, lumaki sweldo mo, hindi ka pinipirata, di lumipat ka na lang sa ibang kumpanya para makita nila yung value mo sa opisina pag wala ka na. And then, sa ibang kumpanya, pababalikin ka, tataasan sweldo mo, bibigyan ka mas mataas na posisyon. Depende na sa inyo kung anong balak ninyo. Ngayon, bakit maraming nagre-resign ng bare months? Siguro dahil sa sobrang stress sa trabaho, hindi nila nakayanan, papakita nila sila sa party, and then January, lahat, yung parang pag-aaralan na nila kung paano sumakay papunta sa bagong office, papakisamahan na nila yung bagong boss, kikilalanin mga bagong opisina. Baga, mas nata-challenge sila. Oh, may time ka to refresh, to start anew kasi 'di ba yung last week of January of December usually wala masyadong activity sa office. Depende sa inyo yan, to each his own. May iba naman wala man silang pinipiling buwan, yung iba basta makalipat lang kahit na wala pang January, lilipat na 'di ba? It depends kung sino yung empleyadong magre-resign at mag-a-apply sa panibagong kumpanya. Yung iba nag-resign ng December, papasok February. Kasi gusto nila magpahinga or magbabakasyon, di ba? Iba naman, they want to weigh their options. Magnenegosyo ba ako or magtutuloy ako doon sa in-applyan ko? Or yung mga iba naman, may mga backlogs, may tinetrain bago makapag-resign, may tinetrain na kapalit, di ba? So, gagawin mo na yon. Bibigyan nila ng 1 to 2 months. Tapos, kasama na rin yung pahinga. Then, lilipat sa panibagong office. Yung iba naman, dahil lumipat ng panibagong opisina, yung bahay na nirerentahan niya, lilipat din siya para mas malapit dun sa office na bago. Yeah. Yun. Depende sa sitwasyon, depende sa tao. Kapag ikaw sa tingin mo, January ka lilipat sa ibang kumpanya if ever kailangan mo lumipat? Or wala na kasi ako dun sa edad na gusto ko New Year, new job, or mag-antay ko yung December. Wala na ako sa ganung edad. So basta ma-bad trip ka or may nagbigay ng offer, doon ka nalilipat, pero not exactly December, January. Tatimingan ko. Hindi naman pwedeng may plano ka pa rin, hindi impulsive. Hindi ka naman yung pabigla-bigla. May kukwento ko sa inyo, dati may isang kumpanya. Hindi ni-renew yung kontrata ko ng bare months. Hindi ni-renew kasi pag ni-renew nila yan, aabot ng December. Oo. Hindi sinabi sa akin na hindi na nila ako i-renew. Pero September yon, first week of September, nagtatrabaho pa rin ako, ginagawa ko yung deadlines ko. Nung sinubmit ko lahat, tsaka lang sinabi na, wag mo munang gawin kasi we can't afford to pay you. Na bad trip ako kasi lumipat ako ng bahay para mas malapit pag nagmi-meeting kami. Tapos bigla nila akong gagawin. So, sobrang apektado ko nun. Kita nyo hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan, di ba? Anong pangalan ng company? Ayoko nang banggitin, pero alam mo, madali lang it's a small company. And then, sa totoo lang, mini-message ako nung superior ko, tsaka nung second in command niya, hindi ko na nire-replyan nung after that. Kasi parang na-bad trip talaga ako. Sa totoo lang, madali lang malaman ko anong company. Madali lang. Tingnan nyo sa LinkedIn. Ayun. Diba? Anyway, I've learned a lot of lessons nung mga ganyan. And kailangan talaga may backup plan ako palagi. Nung time na yun, wala akong backup plan. Kasi iniisip ko, 1 week na hindi pa ako pinapapirma ng bagong kontrata. Pero nag-1 week na ng September. So, malamang tuloy-tuloy ito. Oo. Hindi ko alam na gaganunin ako Kaya medyo I felt betrayed. And sumama talaga loob ko. To the point na I don't want to be associated with them
Pagka merong may So pag nire-request. humingi sila ng favor sa'yo ngayon, Wala, di ko re-replyan. huyo na kayo. Huyo kayong lahat. Matagal na silang humingi ng ng favor or nagtatanong sa akin. Ang kapal nga ng mukha pag di ko raw ginagamit yung laptop ko, donate ko raw sa kanila. Talaga? Oo, parang kapal nga ng mukha Para daw gagamitin sa mga trainee nila, ganun. Hindi ko ni-replyan. So friendly ka pa rin sa kanila kasi hinihingan ka ng donation Hindi ko nga ni-replyan talaga. Hindi ko ni-replyan. Tapos pagka may tinatanong, hindi ko sinasagot. Sinisin ko wag na na. lang. Sinisin ko lang and then nagtatanong yung mga ibang tao sa akin about the company. Sabi ko, I'm not connected. If you want to do business with them, mag-ingat kayo. It's a small company na minsan they would take advantage. Oy, ganito kami, wala kaming budget. Ganito lang kami, wala kaming budget. May budget lahat ng kumpanya. Oo. Ganun. Lalo na pag sinabi lang NGO, meron niyang may budget yan. May NGO na walang budget, may NGO na may budget. So you have to, kakapain mo. Sino ba yung meron, sino yung wala. Ako yung contracts ko, sa Upwork kasi, ang contracts namin, every 6 months nare-renew. So imagine mo, 12 years na ako sa Upwork magsa 13 years. As in, nag-start ako ng 2013. Imagine mo ilang taon ako noon. 43 na ako ngayon. Minus 12. 31 ako na nag-start ako sa Upwork. Dalagita pa ako. And then, yan yung yan yung kalakasan ng career My God, 31! 31 nag-start ako sa Upwork. So, napaka-inosente. So, nung 2013 ako nag-start. So, ngayon, imagine mo, kung ang contract namin nagre-renew every 6 months. Nakailang contracts na ako. So, anyway, yung contract ko for this year, mag-e-end sa January. So, this month. 2025. 2025. Noong August, may mga nakausap ako, mga employers, pero naging honest ako about me having my contract up until January. Some of them would say, okay lang, we'll just reconnect come January. So, may mga ganun. I'm honest na, okay, tapusin ko muna ang contract ko and then I'll decide from there. Or, pag malapit na matapos ang contract ko, I'll decide from there. Kasi hindi ko alam kung marirenew ako, di ba? So, hindi ko pwedeng, and kaya that's the reason why it's either, kung magsa-start ako ng new job, it's January or July or August, ganon, or February. Pero nasa mapa ko na yon, nasa timeline ko na yon. Actually, mahirap yung ganun yung hindi ko alam how you guys do it, yung mga freelancers na ganyan, every 6 months. Pero kung yun yung bread and butter, medyo nakakatakot. Ako, may kontrata ako na every 6 months din. Pero I make it a point na meron akong day job, meron akong ibang ginagawa. Para pag may nawala na racket. Meron akong ganun. Diba? Meron akong ganun. Meron akong mga fallback. Kung wala, ibig sabihin, dapat mag-ipon ka. Mag-ipon ka para just in case mawala yung trabaho mo, meron kang, there's something to cover for you. May mga team members ako na nawalan ng work. For example, recently, di ba, dahil nagkaroon ng restructuring, nakahanap naman, like si Carlo, nakahanap kagad ng work after a week. Yung mga tao mo yan mga nasa team mo. Nasa team ko. Yung yung isang team member ko, nakakuha ng trabaho after ng restructuring, the day after. Ano mo saan siya nakakuha? Saan? Roblox. Wow, Roblox. Imagine mo, alam mo ba, flinex ko yun sa mga pamangkin ko. Mga bata. Oo, mga bata. So sabi na, Super wow. excited sila. Oh, wow. Tapos, sabi, wow. Super excited sila. Lalo na sa sinabi ko, binigyan siya ng 50,000 na credit. Pero hindi niya pwede pamigay Hindi niya pwede sa iba. pamigay. But, di ba, nakakuha sila ng work ng sobrang bilis. Yun naman, so yun ang maganda sa mga team members ko. Kapag alam ko na dahil ako nag-hire sa kanila at alam ko yung skills nila, alam ko na kapag may nangyari, makakuha sila ng trabaho kagad. So, whatever month kayo magsisimula ng bagong work, January man yan, February, hanggang December, okay lang yan. Kanya-kanya tayo ng pacing, kanya-kanya tayo ng ugali. Pero, sa totoo lang, when you're in your 20s, exciting talaga magkaroon ng bagong trabaho ng January.
Talaga? Oo, hindi talaga. Bakit specifically 20s? Dahil bata ka That's pa? the time na that's the time where you job hop pa eh. Titingnan pa kung ano yung gusto mong gawin. By the time that you're 30 or late 20s to 30 plus, yun yung kasagsagan ng karir mo. Dire-diretso yung mga trabaho na makukuha mo, yung mga malalaking kita, dun yun. When you're in your 40s, ganun pa rin. Depende sa, may pa ganun eh. Up, down, yung up, 20s, down yan. that's the best time to fail. Oo. To try new things. Up, down yan. Pero wala namang pinipiling edad dyan. Kahit naman siguro 30s ka, mag-fail, tapos makabalik ka ulit, okay lang yan. Importante, you always try at hindi ka sumusuko. Okay? Yeah. So, ayun, kung magpaplano kayo mag-resign, the best time would be usually January. Or at your own pace. Hindi bahala kayo. January, December, Sabi ko lang, ako, in my opinion, best time dahil sa budgets. Dahil sa budgets, dahil sa madaming umalis ng December at maraming pumapasok sa January. Medyo bago yung team. Kaya sinasabi ko, best time yun. Basta wag lang kayo magre-resign ng mahal na araw. Why? Walang pasok eh. Hindi kayo maasikaso niyan ng HR. Bakit ka naman magre-resign nga ng mahal na araw? Kaya nga, huwag ka magre-resign ng mahal na araw. Yung mga April, May na medyo yan eh. Medyo mabagal. Mabagal, tsaka yun yung datingan ng mga bills ng tuition fee. Diba? O din yung mga buwan na yun na kailangan pinaghahandaan nyo. So, discretion mo na lang yun kung kailan. Basta for me, actually personally, for me, best time, January. Okay. So there you have it, pero guys. Bahala ka na. No? For Zardels Reyes, I'm your host, Stanley Chi. Sana, kung magre-resign kayo, pag-isipan na mabuti at siguraduhin may lilipatang bagong trabaho. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.